sabi ng region, hindi nagagamit ng travel authority, pero ang sabi ng ITAP sa atin ng probinsya, gagamit. Kailangan natin yung travel authority. Kaya naman, medyo nagkaroon ng hindi, ito matter of coordination. Ito naman ang problema ho sa atin ng Provincial Police Office. Parang kinukundina ninyo yung mga nagbalita na kasama ho namin sa media. May source naman. Sana ho ay nilinaw nyo na lang. Parang kinukundina naman ng ating Provincial Police Office yung nagbalita. May source naman. No? Ewan ko lang ho sa atin ng Provincial Director kung paano niya mapapailawanag. Tayo naman ho mga taga-media. Tayo mga tapaghatid balita, hindi naman tayo magbabalita ng walang source. No? At kung may source at kung hindi alam ng Provincial Director yung source na pinagkunan ng isang media, di sabihin mo, hindi anya ganyan. Wala nang kundinahan. Nagkakamali din naman kayo. No? Parang pinapalabas nyo na, once upon a time nga lang nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan, parang kinukundina nyo na sa Facebook pa. Hindi maganda pagkaminsan, no? Kaya sabi natin, hindi na kasi kayo nagpapatawag ng pagpupulong, no? Parang ang layo na ng agwat natin sa ating mga pulisan. Ako nga, bihira na makapunta dyan sa Police Provincial Office. Dapat sana nagtatanong muna yung ating mga opisyal. Tayo naman ho ay nagre-respetuhan. Isang ka ba kumuha ng iyong source? Ito, may source. May source baga, Camarines Norte, Police Provincial Office. At sino itong Police Lieutenant Lani R. Mendoza na siyang unang nagpahayag ng mga balitang pinagkunan ng ating kasama sa media. Sana nagtanong na lang, wala na. Hindi maganda tatatakan mo agad yung balita ng isang kahit sa amin nung mangyari yun, masakit din. Dahil meron naman kaming source. Sana kung hindi alam ni PD, tinanong, bakit saan kanya nagkuha ng source? Hindi, bibiglain mo naman. Hindi naman maganda yan, Tayo naman tao laang. Pagka minsan tayo ay may pagkukulang, di ba? Pero kung maganda yung ating relasyon, at maganda yung pakikitungo natin sa isa't isa, mag-uurulay na lang kita. Dahil na agihon sa Facebook. Hindi maganda. Ay talaga naman. Ako ay may experience din dyan kay PD, Una naming magkita. Ito naman ay totoong nangyari, parang ganun din kasi yung nangyari doon sa ating kasamahan. Nung mag-meeting tayo, niyari tulos ako ni PD. Wala daw accomplishment yung PNP press corps. Parang pinahiya ako sa lahat ng kasama ko sa media, samantalang alam ng mga pulis doon na may accomplishment naman tayo. Tulog daw sa pansitan. Hindi maganda yung ganun. Tinanong mo na sana ako ni PD, bakit ganun? Bakit tulog sa pansitan niyang PNP press corps? Nag-election baga. Alam nga namang magkakaiba kami ng mga mahal sa buhay Magkaisa kami sa isang layunin. Pag-eleksyon, Mayo. Pagka minsan pagka walang coordination, talagang nagkakamintisan. Kaya ang panawagan ho natin sa atin ng Provincial Police Office, inihay-nindo kami. Pagka may operation kayo sa illegal drugs.
Tatawagan nyo kami kapag kailangan nyo kami. Pag hindi nyo kami kailangan, bahala ka mo sa buhay nindo. Pagkatapos, pag nagkamaling araw kaya na mayroon naman pinagkunan ng source, kukundinahin nindo sa Facebook. Hindi maganda yan. Tama din naman yung sabi ng ilan nating mga kasamahan. Bakit hindi nilang pinag-usapan? Yun naman minsan lang nangyayari sa ating buhay. Totoo yun, ano? Yun, di man din lang ako kinausap noon ni PD. Basta binagsakan ako ng sisi dahil yung PNP press corps daw, parang, tulog. Sana tinanong niya, mga nakaraang accomplishment naman natin. Alam nga namang buong buhay ko ay yaon na lang sa PNP. Ay matangangani, kay banin do kami. Pag minamatanin do kami. Tapos magkamaling araw kayan. Tirahon tulos nindo. Dapat nag-uurulay. Ha? Sige, pag may follow-out naman kami sa inyo, isa pa nga ng mga katanungan natin dyan, bakit puro alias yung police report ninyo, no? Hindi ho parang maganda sa balita na puro alias. Mamaya may tamaan ng alias. O bakit ngayon kung ginagawang alias sa report ng PNP? Ha? Pero sa regional office ho, pinapangalanan. Bakit sa report ng atin ng police provincial office, hindi? Oh my God, kung legitimate naman. Alam ko, inapansin ko, ako na nga nila ang magparasalita. Ako naman ay nasasaktan din kapag may mga kasama tayo sa hanap buhay na nagkakaarog kaya na meron namang source. Ano ho? Nailabas ko lang ho yung aking mga hinanakit. Abuti pa ay tawagan natin yung ating PCR na luwag-luwag ang aking damdamin pag nakakausap ko si Madam Calandria. Tatawagan muna natin. Baka hindi pa rin si Madam. Follow up naman natin kay Madam hindi tungkol diyan. At marami ng accomplishment ang atin ng provincial police office, sa mga municipal police station. Asa na ho tayo sa pakikidigma natin sa atin ng laban sa illegal na droga. At tingnan lang natin, hanapin muna natin yung line ng ating PCR chief, ang ating Lieutenant Colonel Madam o ang ating Lieutenant Colonel Calandria. Halimutan ko na pati yung pangalan. Rogelyn. Ayan. Hello. Ayan. So, ayun the number you have dialed is out of reach. Sige, sabi ko, alas 8, lumampas tayo ng alas 8, no? Bali, ma-message na lang muna tayo kung pwede nang makaugnayan natin yung ating ng PCR chip. No? Talagang ganyan ho, no? May mga hindi pa kakaintindihan. Pero, wag na sana na yung pagkakamali. Hindi naman nga pagkakamali yun, kung titingnan natin dahil may source. Yung ba yung source na yun? May lieutenant. Ayan. Lieutenant. Lani Mendoza. Police Lieutenant. Staff Duty Officer. Kasi ho, ang order ho ay galing sa DILG. No ho. At ang sabi naman sa balita, ay depende sa mga LGU. Sana ginanon na lang. May source kasi, no? Ibang sa kami hindi kasi maganda, no? May source ka, pagkatapos tinanong na lang sana, hindi, dahil ang susundinan niya natin ay ang ITAP natin o ang ating incident management team. Dapat ganun na lang sana yung paliwanag.
Eh, hindi, ano. Basta binagsakan ka ng sisi na sasabihin na fake news. At doon niya nag-ugat sa Travel Authority eh. No, eh matagal nang sinasabi yun ni Police General Ilyasar ng PNP na hindi na kahit wala ng Travel Authority. May nagsabi pa nga na yung mga checkpoint aralisin na, pero ayaw pumayag ng ating local government unit ng probinsya. Ng ating incident management team kasi masyado tayo kailangan natin proteksyonan yung ating mga sarili. Di ganun na lang sana ang sinabi nyo. Tutuan nyo yan, ganyan, balita yan ay utos. Hindi naman pwede dahil ang ating ng governor, ang ating ng incident management team, ganun na lang sana. May maraming kang fake news. Alright, 10 minutes after 8 o'clock in the morning. Sabi ng tropa natin, matangangani, kaibahan kita. Kunting pagkakamali, aarugang ka kaya. Patusa na PD. Patawag mo yung mga taga-media. Para tayo magkaarintindihan. Walang agad-agad na nagko-conclusion agad tayo no? Tulad ko, naranasan ko yon. Para kung matutunaw na bato dun sa kinauupuan ko, tulog ka sa pansitan, wala kang accomplishment. Man lamang nagtanong. Eleven minutes after 8 o'clock in the morning, mga tugang. Mabuti pa tayo magbalitaan muna mula sa labas ng himpilan. Dagdag na mga balitang lokal, nasa line, Ares Alexopoulos. Ares, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, good morning. Magandang umaga sa tagapakinig natin sa Cool Radio. Dagdag impormasyon sa ating mga kababayan. Hapon yung pagragasa ng malalakas na tubig, ulan dito po naman sa mga bayan ng Jose Panganiban at Paracale na kung saan ito po ay nagbigay ng matinding pagbaha dito sa ating mga kababayan. Tumbok na tumbok yung isang barangay dito sa Jose Panganiban, ang barangay Larat na humabot sa hanggang bewang ang tubig. Pating na po pag-alaman, ito ay malapit lamang doon sa sa karagatan, halos doon mismo yung lokasyon kung saan nagkaroon ng matinding pagbaha at pagtaas ng tubig dito sa nasabing lugar. Sa bayan naman ng Paracale, binahabi naman ang Bagong Bayan, pati na po itong barangay Tugos, na kung saan po naman ay halos abot hanggang tuhod ang tubig dito. Sa bayan ng Labo, naging problema din dahil sa pagtaas ng tubig sa Busigon River. Mula po naman dyan sa kasentrohan, ay napakalakas ng tubig dito po naman sa nasabing tulay. Kasamang Ricky, yung mga impormasyon nating nakalat regarding dito, wala naman tayong nakuhang nasaktan o na-damage o namatay dito sa nasabing mabilisang pag-angat ng tubig o pagbaha dito sa mga nasabi nating barangay. Very good. Ayun sa Binzons din, baha din di ba? Yung isang barangay dyan sa Binzons na nabalita pa nga sa national tabloid, no, na pinabulaanan naman nung barangay secretary na hindi ho totoong naabot yung aming evacuation center ng baha. Yun lang hong kalsada na malapit sa ilog, sa dagat, yun talaga ang tumaas. Pero yun yung kanilang evacuation center, hindi naman daw. Yun yung paliwanag naman ng ang barangay yan dyan sa Binzons. Nasa dulo ng dila ko. Partner, hindi ko masabi. Anyway, kasamang Ricky, yung kasagsagan naman ng pag-ulan kahapon, medyo nawala naman ito. Ang matindi lang nito, yung ganong may insidente, nawalan ng kurente halos magdamag dito sa nasabing bayan. Nako, magdamag yan Ay, ngayong umaga, may kuryente na ba?
nagkaroon na dito kasamang dito ng Oo. kuryente. Yeah, very good. So, halos nasabayan yung naging problema ng ating mga kababayan dito kasi nandun na sila sa inabot na problema nung baha, wala pa rin ilaw. Nako. So, yun ang naging dugtong ng insidente na mas lalong nagpahirap sa ating mga kababayan. Dito po naman sa bayan ng Paracal at Panganiban na halos kulang-kulang 12 oras na brown out. Himigit kumulang, no? So, yun yung mga problemang kakibat na inabot natin mga kababayan. Alright. Sige, at mabuti naman. At kahit kaninang madaling araw ay tayo ay nag-check tayo kung sa mga balita ay meron tayong casualties. Pero salamat dahil wala naman mga pagbahalang, ilang mga ari-arian na nabasa at wala namang nasira sa atin. Hindi katulad dun sa ibang bayan na may nag-landslide, may naguhuan, may namatay, may nawawala. Sa Naga City, may nawawala. Nagtalon dun sa ilog. Yes. Oo. Tapos kahapon din, sa Camarines Sur, binakbaka naman yung isang judge at yung kanyang aide, sugatan ito nung tinambangan ng riding in tandem. So, yun yung mga pangyayari, At siyempre, yes, kasama rin. Yung karagdagang informasyon naman natin, at yung mga mahilig naman tumaya at pakipagsapalaran sa STL, wala na pansamantalang hininto muna ito. Siyempre, may utos yung ating governor. Lahat ng bula, wag na muna. Kasi nga, pandemic. Yes. Tama lang yun. Ang matindi ito, hindi natin alam, baka naman habang pinag-aaralan din naman kung matutuloy na itong pagbabalik ng operasyon naman ng mga sabtan na kung saan pupulungin itong mga may-ari ng mga sabungan, yung lehitimo lamang na kung saan, kung sila ay makakapag-operate at susunod sa tamang protocol para maituloy na itong sinasabi nating naging tradisyon ng Pilipinong sabong. Ayun, yan ay tradisyon na nating mga Pilipino, So, meron na ding online, pinag-uusapan din yung online, pero wala pa hong permiso yan. At yun namang STL, yan yung anino ng wedding, Anino na ng tradisyon na rin. Kaya lang, may pandemic, wala namang problema sana. Kung dahil may permit naman yan. Ang problema ay pandemic. At ang masusunod siyempre, yung ating interagency task force in the province, o yung ating incident management team, sila yung masusunod. Kahit nga may order na yung National ITAP na hindi nagagamit ng tinatawag nating travel pass through DILG, ibinagsak sa pulis, kinuna ng source ng isang taga-media, na fake news pa. Ay, hindi naman fake news yun, may source. Pinabulaanan na lang sana na at ang susundin ay yung, siyempre nasa probinsya tayo, yung susundin natin yung sa atin. Yun na lang sana ang paliwanag doon. Yes. Ang mabigat doon na word, kasamang Ricky, yung kinukundina. Yan. Nakundina na din ako dyan Di ba? Andun ko yata nun Yung PNP press corps Nandun ako. Di ba? Actually, ito naman po si kasamang Ricky, hindi naman sa pagtataas ng moral dito sa ating kasamang si Ricky Pera. Nung isa po yung presidente nung PNP press corps, marami din nagawa na nung nakaraang mga PD. Alam ko si PD Dimas, ikaw pa yung presidente nung mga nakaraang. Si PD Pama. Sino pa yung pinalitan ni bago itong si Colonel Tejada? Hindi ba maayos naman? At meron tayong accomplishment, meron pa nga tayong photojournalism, kaya lang walang time yung ating mga kasama sa hanap buhay, hindi sa hanap buhay, mga kasama sa profesyon. Kasi paghanap buhay na, ibang usapan na yun. Dapat, sabi ni Vice Governor Jonah Pimentel, huwag mo niya sasabihin, Ricky, na hanap buhay. Kasi yung iba, hanggang hanap buhay nila yun. Pero kung sa profesyon, mas magandang pakinggan. Di ba? Tama. Kaya ako nag-iingat din sa kasama sa profesyon,
Aba eh. Anyway, kasamang Ricky, ano? Sige. Sana ay maidagdag na rin ng ating mga nanunungkulan na sana magkaroon ng isang order na lamang na magmumula sa itaas na hindi na pwedeng galawin ng sino mang anumang LGU. Pag mayroong executive order na magmumula sa pinakamataas, yun na ang dapat sundin. Ganun naman yung... ang ating mga implementing body dahil sa paghihirap ng pag-releasan nitong mga order na ito dahil marami nga ang lumalabas kung kanino galing. Tama lang naman yung ating Governor Ege Talyado, di ba? Yung kanyang kaatasan, executive order, di ba may close doon sa ilalim? Sa bago siya lumagda na ang lahat ng mga munisipyo, munisipalidad, magpapatupad ang hindi susog sa MRM ay pinapawalang bisa. Di ba? Yes. Pero ganun lagi. O kaya nga ang curfew sa atin, sabi ng ating ITAP, sabi ng ating gobernador, kailangan ng travel pass. Siyempre masunod man yung ating kapulisan. Yes. Kailangan ng travel pass. Kailangan dadaan ka sa swab test na may visa hanggang 7 araw. Di ba? Ay, sabi nga ng national hindi na isa-swab test yung mga OFW, hindi na rin hindi na rin ika-quarantine Kung galing ka, kung wala kang sintomas. Ganun yung order doon sa itaas. Pero sa atin, dahil tayo nag-iingat, may sarili. Binigay nga ng national bahala na yung anya. Depende anya sa mga local government unit. So ang ating local government unit, ang ating incident management team, nagpalabas na ng kaatasan. Kaya nga nahinto yung STL. Kaya nga ng sabong na inuutos ng national ITAP, nabigyan na sa mga MGCQ. Ay, MGCQ baga kita? Ay, masabong? Aba, hindi pwede. Naghihigpit tayo tapos masabong ka? Yes. Ganun yun. Kung saan, nasaroon tayo ng problema ng pandemya, kung bubuksan itong STL, bubuksan itong sabong, buksan. Balikan natin itong sinasabing social amelioration program na ibinibigay ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan para mabigyan ng ayuda. Pero, bubuksan natin itong sinasabing STL na kung saan, ultimo piso, pwede mong ikaya doon 5 piso na ito yung magiging way pa ng pagsusugal na legal nitong ating mga kababayan. Samantalang, naghahanap ang gobyerno natin para tulungan itong ating mga kababayan pero bubuksan itong nasabing STL na ito. Hindi Pwede yun. Kaya lang yun nga pandemic, social distancing, palitan ng pera, uban ng mga ulo habang naghahanap ng ano ba ngayong magandang tayaan, di ba? Wala naman social distancing. Yes. Sige. At sana magpatawag ng pagpupulong ang ating provincial director para malinawan itong mga bagay na ito. Coordination lang naman at saka lang yan, usap-usapan. Huwag nandaanin sa Facebook. May source naman. Ay, kung ayaw nilang sundin yung regional office, pwede naman sabihin. Sa kadahilan ng pinag-uutos ng ating incident management team sa probinsya at ng ating governor, kailangan ang travel pass. Period. Tama ka doon. Yes, kasama rin yun ang mga dagdag informasyon. Balita mula po naman dito sa ating location. Ito, si Arizante Alexopoulos School. Radio News. Alright, maraming salamat, Aris Alexopoulos. Ayan mga iba't ibang lugar na binaha sa ating probinsya. Salamat naman at humupa na rin. Nagbalik na rin ang mga supply ng kuryente doon sa magdamag na walang daloy ng kuryente. At isang maganda dyan, sabi nga natin, sa kunay walang patama. Walang patama. STL yun, walang patama kasi walang bola. Sa taong handa, sa kunay, walang panama. Ayan.
Alright, sige, tuloy-tuloy tayo sa atinong ganda umaga kay Ate Rosemary de Jesus at kay Ate Lita Oliva, kay paring Elmer Vasquez, kay Amiga, salamat daw, sabi ng iyong inaanak. Sa lahat ng atin ng tagapakinig. Ay! Sige! Sige, kapi-kapi muna, Kuya Philip. Taga-saan po kayo, Nay? Purbampura Alawihaw. Kayo po ay si? Glenda Rai. Ilang buwan ka nang umiinom ng Coffee Bean? Magdadalawang buwan na po, Kuya Val. Ano po ang inyong nararamdaman nung kayo po uminom ng Coffee Bean? Ay, para sa akin po, guminhawa po ang pakiramdam ko, natanggal po yung mga pasma po sa katawan ko, tapos yung uric acid ko medyo bumaba. May kagalingan po May siya. kagalingan talaga siya. Coffee Bean, Healing Coffee, Mangosteen at Malunggay. 34 in 1 coffee. Nagpapalakas sa katawan, naglilinis ng bituka, nagpapalinaw ng mata, mga napasma, nangangasim na sikmura at na-stroke, nahihilo at kulang sa dugo. Pwede sa may high blood at diabetes, mabisa sa sakit ng ulo, sa may UTI, super antioxidant free radicals. Mabibili sa mga drugstores, grocery stores at sa himpilan ng Cool Radio. Hanapin lamang si Kuya Val Matubang or mag-text sa 0909-505-1632. Coffee Bean, Healing Coffee, Mangosteen at Malunggay. 34 in 1 coffee. Dahil sa Rural Bank of Jose Panganiban, nakapagpatayo ako ng pangarap kong bahay. Sa tulong ng Rural Bank of Jose Panganiban, kaya ko palang makabili ng sarili kong sasakyan. Noon, isa akong tendero ng isda. Maliit lang ang negosyo namin hanggang sa pinahiram ako ng Rural Bank of Jose Panganiban para sa karagdagang puhunan. Ngayon ay nagkaroon na ako ng sarili kong truck at nagsusupply na ako sa iba't ibang lugar. Pangarap mo bang magkaroon ng sasakyan? Pampribado man o pampasada? Sariling lupa't bahay o negosyong mapagkakakitaan? Sa Rural Bank of Jose Panganiban Incorporated, pangarap mo'y matutupad. We offer different products such as housing loan, business loan, financing, salary loans, and agricultural loans. We also offer regular savings, time deposit, checking account, properties for sale, and many more. For inquiries, just visit Rural Bank of Jose Panganiban, Camarines Norte, Incorporated, located at Milagros Building, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, or at our branch office at the ground floor, Mines Hotel Building, Vincent's Avenue, Daet, Camarines Norte. We also have micro banking office at LCC, ground floor, Labo, Camarines Norte, and Candelaria Street, Parajale, Camarines Norte. RBJP now hiring accounting, bookkeeper, teller, field officers, loans clerk. Applicants may submit an updated resume and transcript of records to any of our office, Daet, Labo, Parajale, and Jose Panganiban. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course. 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles. Para sa detalyadong pagtuturo, enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Puro 4, Barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. I need coffee. Antok na ako. OMG, may alam ako. Talaga? Anong kape yan? Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix ang sagot sa hanap mong health-friendly coffee because it has the purest herbal ingredients like Panax ginseng, agaricus mushroom, spirulina, moringa, guyabano, green barley, and mangosteen. And the great thing is, it's sugar-free kasi stevia ang gamit kaya san ka pa? Wow! Gusto ko niyan. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar.
Bawat bata may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Sa pagtutulungan ng DWEN-FM Cool Radio, Cool Wave Broadcast Incorporated at ng Department of Education, Camarines Norte, mapapakinggan sa impilang ito ang Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, isang pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19 na laganap ngayon sa buong mundo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa impilang nagpapahalaga sa edukasyon at mga kabataan. 100.5 DWEN-FM Cool Radio. Makakamtan sa daigdig ng agham, tuklasin ang kalaman. Ang Paaralan sa Radyo ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ni Governor Egay Taliando, 1st District Representative Josie Banning Taliando, 2nd District Representative Marisol Tuts Panotes, Daet Municipal Councilor Maria Eliza Liovit, Chairman Committee on Education, Sangguniang Bayan ng Daet, Engineer Ariel Huevas Caldit of AJC Constructions, Mr. and Mrs. Rainier Morena, Kagawad and Mrs. Larry and Bing Ilaw of Ilaw Japan Surplus and General Merchandise, located in front of main gate of Holiday Home Subdivision, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Mr. Edwin Taliando, Mayor Benito B2K Ochoa, former Basud Councilor Ronnie Samonte, Chairman of the Board, Bataan Shipyard and Engineering Company. Also brought to us by Vice Mayor Gina Yepiuco of Mercedes, Elaville Tours, Canoreco Board of Director Marshal Pajares of Vincent's District, Miss Joy Belmonte of Ezra Farm, located at Barangay Calabaga, San Vicente, Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Garico Tauco of Barangay San Roque, Mercedes, Mayor Joseph Ascucha of Lambo, former board member Paul Gatche, Municipal Councilor May Asis of Lambo. Diaryo sa Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio. Balik ko tayo, 32 minutes after 8 o'clock in the morning. Diaryo sa Cool Radio. Siyempre, kami kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, good morning kay Kuya Amado Ramores. Good morning kay Lolo Pedro. Diyan sa Camarines Norte Provincial Hospital. Nandun sa medical ward natin. Yung may mga karamdaman ho dyan. Pagaling ho kayo lahat, ha? Mahirap po kasing magkasakit ngayon. Lalo na kapag sipon, ubo, at trangkaso. Ay, naku, mahirap yan. Kaya, huwag kayo magkakasakit. Di baling manakit na yung mga tuhod natin. Sabihin natin na meron tayong rayuma. Wag lang ang sipon, ubo, at trangkaso. Nako, mahirap na sakit yan. Bali ng may sore eyes, wag lang may ubo. Ay, sige o. So, Kuya Philip, mamumula pala mata mo. Anyway, manageable man yan. Ang mahalaga, wala tayong sipon, ubo at trangkaso. Ano eh? Alright, good morning din sa family ang bayan po ng Daet. Sa lahat natin ng mga toda, no? Ingat-ingat ho kayo sa pagmaniho. Ay-aya na ho yung mga panahon ho natin ngayon. Maganda na yung ating maganda na yung ating panahon. At kanya lang, meron naman hong namumuong low pressure area. Itaas ng ating bansa doon sa may dako ng Northern Luzon. At meron naman dito sa ibaba. Namumuuna naman. Tinatayang weekend, baka pumasok na rin yung ito sa area of responsibility ng ating bansa. Alright? Sunod-sunod, okay lang ho yan. Basta low pressure area. Okay lang yan. Kasi tag-ulan na ngayon, di ba? Yan naman ho yung mga panahon natin. Bata pa tayo. Pagdadating ng malapit na yung Pasko. Ngayon, 65 days
before Christmas ay talagang medyo maulan na. No? Alright, sige tuloy-tuloy tayo. Alam nyo, no, namamasdan lang ho natin, lalo na binaba na ho sa 18 years old, yung pwedeng lumabas sa ibang lugar, 15 years old, sa atin ng probinsya, 18 years old, pwede nang lumabas na kanila ho mga tahanan, pero kailangan meron ho tayong tinatawag na health protocol, o yung minimum health standard, wearing your face mask, social distancing, at magdala ng panghugas sa kamay, alcohol, etc. Pwedeng maghugas na may sabon. Araho. So, namamasdan lang ho natin, no? Kasi, parang nahihirapan ho yata yung atin hong, di lang yung ating estudyante, di lang yung ating mga magulang, nahihirapan ho sila dun sa, parang module, no? At hindi natin alam kung natututo ba talaga yung ating mga estudyante sa module. Na po, parang walang, parang nagkakanya-kanya sila Nagugrupo-grupo din sila no? Sa kagaling, nag-module po saan? Kasama ko po yung mga ka-eskwela po. Di nagrupo din sila. Alam nyo, nahihirapan din ho yung DepEd. Walang supply. Ano kaya kung pag-aralan na lang ninyo na tayo ay mag-face-to-face na laang? Kaya lang, ipatupad natin yung health protocol na sinasabi ng ating Department of Health. Di ba mas magandang tingnan? Na-observe ng ating mga kaguruan, nasa loob ng paaralan, di magiron tayo bawat room, may footbath, meron ho tayong alcohol, makukuha mo naman ho yung social distancing sa loob ng school. May pang-umaga, may pang-hapon, di ba? Ano kaya kung pag-aralan na lang ng DepEd yan? Kasi magpipilit tayo, module, wala naman ho tayong material, wala kang mabiling ink, paano na? Alam nyo, ito ay suggestion lang, may nakausap kasi akong di naman ho katandaan, tinuturing ko naman siya isang well-experienced na tao. Nabanggit niya sa akin na mas mabuti pa daw na kasi pumunta ka sa beach. Yung mga kabataan natin, kumpul-kumpul din. Nagmumodule sila, grupo-grupo din. Dalhin na lang natin sa school, parehas lang. Basta kailangan lang yung health standard na sinasabi ho ng DOH. Yung mga teacher natin, problemado pagagawa ng module. Yun naman depende. Paunti-unti man ang pagbibigay ng supply dahil wala naman talagang budget. Alam nyo, doon sa budget hearing nila, doon lumabas yung katotohanan tungkol dyan sa module na yan 50 billion pala yung kailangan nyo 1.2 billion yata yung hawak. Kaya nga sabi ni Congressman Marcolita na, kailangan aaksahin natin ganyan kalaking pera. Di na lang tayo sa face-to-face. Limited. Yun. Saktong talita. Limited. Face-to-face classes. Kung 18 years old, ang pinapalabas sa atin ng probinsya, di yung senior high school. Kukunti naman yung senior high school na yan. Di mababawasan yung obligasyon natin sa module. O kung ibaba na natin, hanggang high school. Yung elementary nga, pwede na rin mag face-to-face. Basta, maingat ho yung ating mga kaguruan. Susundin ho natin yung ating minimum health standard. Dapat kumpleto ka sa kwarto mo, meron kang temperature scanner, meron kang alcohol dyan, maghugas sila ng kamay, merong footbath, diba? Social distancing, naka-face mask, at naka-facial. Pwede na ho yan Yung mga bata natin, wala nga mga face mask Pag nagagarawa sila ng module, sama-sama, kumpul-kumpul. Oh my goodness. Sa mga barkadahan nga nila,
kumpul-kumpul sila, the same lang. Tapos pag mag-aaral, sasabihin natin, hindi yun no? Pumunta ka sa kabarangay, tatlo-tatlo, magkakaakbay pa. Yun din yun mas maganda nga sa face-to-face classes kasi may social distancing, malayo yung inyong upuan. Ha? Pwede na yan. Ito'y suggestion lang, no? May nakausap tayo. Sana yan ay pag-aralan din ng Department of Education. Yung mga teachers, natatakot sila na baka daw magkahawahan. Pag napunta nga kayo sa mall, hindi kayo takot mahawahan. Pag nagsiselfie nga kayo, grupo-grupo, hindi kayo takot mahawahan. Ito naman ay suggestion lang. Hindi, kung papakinggan tayo. Kasi namamasdan ho yan ang ating mga tulad ko. Ako'y nagmamasid lang. Yun ang namamasdan ko Pumunta ka sa barangay, tanongin mo yung bata, saan kagaling isang gawa ng module, naggawa kami sa module Nag-aaral kami sa module, isang kagaling doon sa kaeskwela ko. Pagka minsan ay gabi pa sila nagmumurudyo, magkairibahan. Di ba? Kung yung mga teacher naman sasabihin, takot sila sa face-to-face, may ano nga tayo, may health standard. Meron ho tayong health protocol. Sundin nyo lang yun, no? Ngayon daw, tag-ulan. Pag tag-ulan naman, uso naman ang sipon, tangkaso, di ba? Tsaka lagnat. Ay suggestion lang at sana pag-aralan din ng DepEd kasi tayo lahat nahihirapan. Yung magulang nahihirapan na rin. No? Yung mga aki natin, nabuburing na sa harong. Taki mo magparabasa ka sa online, taki mo magparabasa kang module. Ilang page ang babasahin mo, wala kang kausap, ika lang. Kaya kita nyo, yung mga bata ho natin, naghahanap sila ng companion. Naghahanap sila ng kaeskwela. Diba? So pag-aralan, no? Magandang umaga kay Ate Mavic Bural. Diyan ho sa Barangay Magana. Alright? So, you know, yung obserbasyon nun natin, punta ka sa beach, mga kabataan, kumpul-kumpul, kasama rin yung kanilang mga magulang, barkadahan, pagdadating sa pag-aaral, module at magkakahawahan. Yun ang mga ibang kabataan natin, naghahanap din sila ng tropa para mag-aaral sa module. Hindi naman talaga sila nananatili sa bahay, di ba? Mga nanay, mga tatay. Naghahanap din naman, nagmumodule nga, minsan gabi, nasa sa kaeskwela, grupo sila. Ayun din yun Kung tayo ay mag-face to face, hindi ba't parehas lang? Nasa school pa. At meron pang social distancing. At sumusunod pa tayo sa minimum health standard. Alright? Magandang umaga din kay Kuya Edmond K. Edmond Balse, dyan sa Mechong. Kumusta na, Kuya Edmond, yung kapitbahay mo dyan na masusungit? Mukhang nagbago na, no? Magbago na kayo. At, bawal ho ngayon yung masungit. Nasa pandemic na nga tayo, magsusungit tayo. Panahon ng pandemic, dapat tayo ay magkaisa. At kunting pagkakamali, kunting sinasabi ho natin, kunting kunting hindi pagkakaunawaan, mag-usap na lang. Nang padaanin sa Facebook. Hirap niyan. Ako'y nalulungkot na naman. Ano bang hanap mo?
mga gamit sa bahay, and other personal items. Tara na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Meron sila mga original Japan items, katulad ng mga furnitures, iba't ibang mga gamit sa kusina, appliances, cabinets, kitchen cabinets, stuffed toys, office table, dining table, computer chair, wall clock, decorative jars, bags and shoes, traveling bags, mga eleganteng plato para sa inyong mga espesyal na okasyon. Meron lahat niyan sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. At meron din silang electric piano o keyboards, pati mga sports items, at marami pang iba, pati speedboat, meron sila sa Ilo Japan Surplus. Malilito ka sa dami ng pagpipilian. And take note, hindi lahat surplus, kundi may mga brand new pa. Murang-mura, fresh from Japan. Original, elegant, quality, practical, and affordable. Punta na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise sa Porok 5, San Vicente Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Sa tapat lamang po ng main gate ng Holiday Home Subdivision. You may call 0930-882-3805 or visit their Facebook page at Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Hurry now! Ilo Japan Surplus and General Merchandise has a new arrival of different items. Mga Kamnorteño, magandang balita para sa inyo. Bukas na po ang Lorica Store. Sa Lorica Store, baka bibili kayo ng mga pangangailangan sa inyong pagluluto sa araw-araw. At sa mga nagnenegosyo ng pagtitinda ng mga street foods, sa Lorica Store, matatagpuan niyo po ang mga lutuing katulad ng siomai, kikiam, fish balls, squid balls, at napakarami pang uri ng paborito nating mga street foods. Tara na, punta na sa kanilang pwesto. Dito lamang sa Pineapple Street, malapit sa pamilihang Bayan ng Daet. Bukas na sila, alas 5 pa lamang ng umaga. Lorica Store, owned and managed by Angie and Alwen Lorica. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course, 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles para sa detalyadong pagtuturo. Enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Porok 4, Barangay Eluijo, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Sa panahon ngayon, tag-ulan man o tag-init, kailangang matatag ang inyong mga bubong. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Kumpleto sila ng iba't ibang uri ng bubong. Dealer sila ng mga dekalidad na produkto katulad ng Apo, Steeltech, VN at Union Galvaster. Mula colored roofing, spandrel, C-purlins, metal furring at decking sa Brentmin Roofing Enterprise. Libre ang estimate para sa installation of trusses, roofing and ceiling. Siguradong matibay at pangmatagalan ang bubong. Tumungo na sa Brentmin Roofing Enterprise. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Matibay ka! Brentmin Construction offers private construction, design and build for commercial and residential buildings. Also available for rental of trucks and equipment, backhoe, excavator, loader, 10-wheeler trucks, self-loading, and road roller. Brentmin Construction are now hiring drivers and backhoe operators. Ang Brentmin Roofing Enterprise ay matatagpuan na po sa kanilang bagong location sa Elaville Building, San Vicente Road, Daet, Camarines Norte. Maaari kayong tumawag sa 054-731-0656. Cellphone number 0999-882-6670 at 0917-819-3521. Imagine seeing the world at the comfort of your own home. At Bicol Cathay Systems Incorporated, we bring the world to your home. Yes, you don't have to travel abroad to see the world.
We will bring you sights and sounds from the four corners of the world. We also bring updated and comprehensive news and views from different news channels across Asia and the rest of the world. With more movie channels to choose from, you can relax and enjoy your movie at the comfort of your home. We also bring highlights and special live coverage of local and international sporting events. We got documentary channels to enrich your knowledge. We got child-friendly and educational channels for your children. Bicol Cathay System is the only cable TV provider in Camarines Norte with special pay-per-view events you can subscribe. So what are you waiting for? Subscribe now to Bicol Cathay System and let us bring the world to your home. For more information, visit us at our office in Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, or call us at telephone numbers 721-2172, 571-2960, or text us at 0927-987-9980. With more movie and news channels and state-of-the-art equipments, Bicol Cathay System Incorporated stands out as the best cable TV provider in Camarines Norte. Let us bring the world to your home. Subscribe now. Call 721-2172, 571-2960, or 0927-987-9980. Just relax and enjoy the ride. Jaryo sa Cool Radio. Jaryo sa Cool Radio. Alright, balik ko tayo. Thank you very much. Araw sa ating mga texter. Hayaan nyo, ano lang naman yan. Sabi nga, karin nyo lang. Oh. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Hatawin natin ang dagdag na mga balita mula sa labas ng himpilan. Dagdag na balita na sa line, Nards Hernandez. Nards, magandang umaga. Good morning. Okay, good morning. Kasamang Vic, good morning sa ating mga tagapakinig. Ito na yung sagot doon sa ilang mga text pa hanggang ngayon tinatanggap natin kasamang Ricky. So, may naman, nung una nating panayam sa ating investment promotion officer ng Bayan ng Daet, Ginong Darius Marful, sapagkat kaninang umaga, ay nakatatanggap pa rin tayo ng text kaugnay nung programa o aktibidad ng Go Negosyo Center Investment Promotion Office ng Bayan ng Daet kasamang Ricky. At ito'y kaugnay nung kanilang programa na seminar o training sa kabila ng dahilan nga sa panahon ng pandemya ngayon at hindi maaari yung mga gathering o pagtitipon. Kaya't gumawa ng paraan yung ating Investment Promotion Office na magkaroon ng mga aktibidad, particular mabigyan ng suporta yung ating mga maliliit na negosyante dito sa ating munisipalidad. Ilang mga aktibidad ang kanilang inihanda. At ngayong araw, ito yung nakaschedule. Ngayong alas 9 ng umaga actually, naka-ready na at anytime ay magsisimula yung nasabing online seminar. Particular ngayong araw, ang how to effectively sell online via Facebook. Ito yung seminar kung saan ang magiging resource speaker ngayong araw ay si Ginong Efren Allen Jr. ng Camarines Norte State College. Ang topic niya ay how to effectively sell online via Facebook. Alas 9 yan hanggang alas 11 ng umaga. At doon sa nagtatanong ko sa mga Ricky kanina ay doon sa ating programa sa Cool Morning, pwede nilang mapanood yung nasabing online seminar via Facebook Live sa FB page ng Local Economic and Investment Promotion page ng lokal na pamahalaang bayan ng Daet. And may mga mag-share. Ako, isi-share ko rin yung link upang mas mabilis na makuha ng ating mga kababayan. Ano ang layo ni Nards itong online seminar nito? Ito ba ay para pagpapalago ng ating mga small na negosyo, yung mga maliliit na negosyo? O... Bilang mandato kasi ng Go Negosyo Center at ng Municipal Investment Promotion Office na magkaroon ng tumulong sa mga maliliit nating negosyante o small and medium entrepreneur na
maturuan sila ng pamamaraan, mag-assiste sa mga pamamaraan kung paano magkaroon ng mga mumunting negosyo o mapalago yung kanilang mga maliliit negosyo. Subalit dahilan nga sa ngayon ay panahon ng pandemya, hindi sila pwede magkaroon ng gathering. Kung kaya sa pamagitan ng online ay nagkaroon sila ng inisyatibo na magsagawa nitong seminar via online, via Facebook Live kasamang Ricky. At ngayong araw, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, ang topic yung how to effectively sell online via Facebook. At sa November, susundan ito, November 11 naman, kasamang Ricky, the same na oras, araw din niya ng Miyerkules, yung how to become freelance service provider on the new normal. Ang resource speaker naman dyan, si Miss Mary Grace Barcena. Samantalang sa November 25, ito yung pangatlo, ay alas 9 at hanggang alas 11 din ng umaga. Ang topic naman, how to start a backyard garden. Grow your own food, improve your health. Ang speaker niyan, si Ginoong Mark Jan Baloso. At sa darating na December 10, ito yung pang-apat. At the same time, araw din niya ng Miyerkules, ang topic naman dyan ay home entrepreneurship, selling your home-made food product online. Yan yung estilo na ginagamit ngayon ng ating estratehiya na ginagamit ngayon ng Municipal Investment Promotion Office para naman maabot yung ating mga maliliit na negosyante na nasa mga tahanan ngayon o yung mga maliliit na entrepreneur para mabigyan ng kaunting ideya o tulong sa pagkukuhanan ng kanilang hanap buhay ngayong panahon ng pandemya. Yan mo yung ating mga balita mula dito sa lokal na pamahalang bayan ng Daet para sa unahang pina ng radyo sa Camarines Norte. Ito naman si Nard Fernandez School Radio News. Alright, so maraming salamat Nard Fernandez. Ayan yung Go Negosyo. Meron tayong online seminar. Paki-click na lang ho. Pag si kasamang Nards ay nag-link, iyon na yan. Relink na kita at manonood kita kang online negosyo seminar. Right? Sige, tuloy-tuloy na tayo. Madlang ko namin tagapakinig. Sabi ng ating texter, good morning po Kuya Ricky. Medyo maghahating gabi na po pala kagabi. Ayan, salamat. Kaya pala hindi tumawag eh. Ating gabi na kasi, ay okay naman at tayo at mabuti ako nakapagpaalam kagabi, ano. Tayo naman ho naidlip na, ay nagtaka ako, madaling araw na, wala pang tumatawag, okay. Sabi ni Kanord sa Barca, everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts. Alright, sana ay mag-ulay-ulay na lang, no? Sabi natin, kinakailangan yung good coordination. Hindi yung tayo-tayo salamat naman at kung mayroon ng lahat naman tayo ay nagkakabali, di ba? Hindi naman tayo perfecto. Si perfectong abantulaang yung perfecto. Pero tayong lahat no man is, sabi nga, walang taong perfecto. Laging attitude ho natin, meron merong pangit. Sabi nga vice versa yan pag may pangit, mayroong maganda.
Pag may pugi, ay, iwan ko lang kung may pangit. Ha? Ang daya mo naman, Anya. Alright, sige na. Tayo lang ho magsaya, magurulay. Para yung kunting problema ay masolusyonan. And happy birthday sa lahat ng nagdiriwang na kanilang kaarawan ngayong araw. Kay Kapitan King Sarion ng Barangay Lagoon. Happy birthday din. Ano ho? Kay Page Tabios Iligan, magandang happy birthday din. Kay Babong, happy birthday din. Kay Bugs, happy birthday din. Kay Roland Pera, happy birthday din. Yung taga-Kalawag kong pinsan. Si Ate Grace of Namiya Tyran, nasa Japan, happy birthday din. Kay Jing Lacson Rodriguez, happy birthday din. Sige, sa lahat ng nagdiriwang. Ang pagbati ay mula dito sa Cool Radio. Paalam na mo kami, mga ugang. Pero sa ating dyaryo sa Cool Radio, maraming salamat sa Indugabos sa walang sawang pagsubaybay sa satuyang balitaan ngunyan na pagkaaga. Nakasama natin sa labas ng himpilan, Joby Mangguba, Jome Tumale, Aris Alexapolos and Nards Hernandez. Sa News Center, Rapa Ignacio and Philip Ryan. Antabayanan ho, susunod. Tabang sa mahirap, Kuya Bal Santos Matuba. Ito naman po ang inyong kaibigan lingkod sa radyo. Ray Cabrera nagsasabi.